Siguro mga kalahati niya. Oo. Kalahati niya. But, And yeah, ang but ina-attribute mo lang yan dun sa sa peace and order situation? at saka may iba pa rin problema na like for instance at sa community level talagang kailangan din ayusin yung mga practices ng ating mga households then i-educate sila on the need to for instance itong very practical na mga practices like home food production ganun na mga educating them in some other aspects of activities that can connect with the Kumusta ang practice ng exclusive breastfeeding? yes, oo. Ang exclusive breastfeeding in Lanao Norte is maganda naman dahil for areas na poverty stricken, talagang wala naman silang choice. Pero dapat talagang ayusin yung exclusive breastfeeding Baka for the naman first 6 months. baka Miss Senny, yung initiation ng breastfeeding, but after 6 months or some months, nakita nyo ba kung ano ang mga practices nila para sa child feeding? Kasi baka either very late na or very early ang introduction ng food. Yeah, yun po ang isang inaayos natin. At the moment nga pala, ma'am, we're starting with 60% remaining barangays na yung training natin on infant and young child feeding back-to-back with yung pabasa sa nutrition ay nagro-roll na in Lanao Norte. No? We're supposed to have covered okay. That's good. Yeah. Oo. And the communities are so excited. In fact, we penetrated first yung isang interior na munisipyo ng Tangkal about 2 weeks ago. And ikwento mo muna, Miss Senny, pakikwento muna para sa kabatiran ng ating mga nakikinig kung ano yung ating IYCF training. Ilang araw, tapos may anong mga materyales, meron ba tayo ng materyales, sino mong uma-attend, mga ganon. Briefly lang po, kasi malapit na tayong maubusan ng oras. Yes, yung infant and young child feeding natin na training back with Pabasa sa Nutrition is a 5-day training involving 4 persons, 4 very important personalities sa kada barangay. No? Kada barangay, okay. Yes, isang BNN, isang barangay nutrition scholar, isang barangay health worker, isang aktibo na member ng isang asosasyon ng mga women, and in areas na hindi pa napitrain yung rural health midwife, pinapasama na rin natin para buo yung team na magpupromote ng exclusive breastfeeding from birth and then dagdagan yung kaalaman ng mga nanay hindi doon sa proper complementary feeding pagdating ng 6 months. Back-to-back na rin yun doon sa sinasabi nating pag-promote ng good nutrition sa pamamaraan ng pabasa sa nutrition para alam nila kung ano yung kakainin, no? Ito yung basic food group, etc. So ano yun, Ma'am Zenny? Yun ba naka-live-in ba yan o uwian lang sila? Kasi yung mga trainings natin is papuntang sentro ng munisipyo, wala namang mga facilities para sa pero yung they stay in the poblasyon, binibigyan natin ng support para naman sila when they have the training, they can have the breakfast, the lunch, and the libre the pagkain. dinner, and then they can come home and go to the training venue, which is most often in the municipio. Na yan. So, apart from that, ma'am, the participants are provided with the training materials. Merong Pabasa kit, meron yung may mga gamit sa training. Yes, mga gamit na gagamitin nila pagkatapos nila na mag-train para paggawa nila ng trabaho nila na iro-roll na naman nila sa kanilang respective barangays at kanilang natutuhan ay magagamit nila. Oo, napansin ko lang, Miss Senny, wala yatang mama o wala yatang lalaki dun sa train. Meron na po. Sa mga dun sa it's alarming na women's group kasi na meron nang nag-join ng mga ama dun sa training na doon na sa barangay. Doon na sa pag nag-train na yung mga barangay. Opo. Pero yung mga tinatawag natin na BNS, BHW, representative ng Women's Association, pati RMN, puro babae to. Kadalasan. Merong nakakalusot na lalaki po. Ay, wag naman makakalusot. Gusto ko nga, mas maraming lalaki. Mas marami. Oo. Meron na nga po. Na-excite na kami. At
least Dagdagan interesado nyo. naman itong Ay, ang message ko nga, dagdagan ninyo yung participation ng mga kalalakihan para ma-appreciate nila yung hirap ng tamang pagpapakain din. At saka matuwa rin sila pag makita nila na malaki yung role at responsibility ng mga kalalakihan dito sa usaping nutrisyon. Opo, talaga po, oo, excited talaga sila. At in fact, may mga areas na po kami in Region 10 na, nasyak nga ako last week nung bumisita ako sa Misamis Occidental, nag-report yung City Nutrition Action Officer ko na si Lilette Navarez. Kasi katatapos na yun ng all 5 batches, no? Na-saturate na nila. So sabi niya gano'n, I did not expect na right after the training, sila na nang gagawin nila yung pag-roll talaga. Oh. Kasi kanya-kanya na silang So ang ginagawa ngayon ng mga CNPC ni Sinaw Lilet Navarez is talagang tinututukan naman nila yung mga schedules para ma-supervise. Kasi on their own, they have committed during the action planning na ibababa pa talaga nila yung mga training. So, napaka-exciting. Kasi ngayon lang yata sila nakaranas na ang training ay kumpleto ang materyales sa training, kumpleto at hanggang barangay, 'di ba? Kasi kadalasan ang mga training dati hanggang probinsya lang or sa syudad lang eh. Ito yung ginagawa natin na infant and young child feeding hanggang sa kaliit-liitang barangay ay ito-try natin. So good luck dyan sa inyong target na sana matapos natin hanggang katapusan ng taon na to, no? Opo. Target na namin mga middle ng November po yung kung talaga i-coordinate po namin. Opo. Okay, good luck diyan sa iyong target. Maraming salamat, Miss Zenny. May gusto ka pa bang iparating sa ating mga tagapakinig? I'd like to take this opportunity na ipaabot sa lahat, lalo na sa Kalilangan, Bukidnon, where our community registration is stationed, na talagang igihan ninyo dyan, please, na magamit ang facility na ito, na makaabot yung information na gusto natin mapaabot dun sa kabarangayan. So, I hope all the rest of the areas who are listening in this program now would be able to also take advantage of the opportunity na itong istasyon natin is a venue for getting periodic and updated info on nutrition and related aspects. And so I hope you will help us build up our listenership para makapag-benefit tayo dito sa facility na ito. O sige, maraming salamat ulit, Miss Zenny. Maraming salamat sa iyong oras. At kukumustahin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon, ha? Thank you very much. Thank you. Okay, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na base sa pagsusubili, kakaunting prutas at gulay lamang ang kinakain ng mga Pilipino? Sa kabila ng pagiging mayaman nito sa bitamina at mineral, gayon din sa fiber na makakatulong sa maayos na pagdumi. Ugaliin ang pagkain ng madadahong gulay at prutas at lamang ugat para makaiwas sa sakit dulot ng micronutrient deficiencies, cancer, diabetes at sakit sa puso. Kumain ng 2 hanggang 3 servings ng madadahon at madidilaw na gulay araw-araw. Kumain din ng 2 servings ng prutas araw-araw, lalo na ang mga prutas na mayaman sa vitamin C. Kumain naman ng lamang ugat na mahigit sa 3 beses sa isang linggo. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Last week po ay nakausap natin ang ating National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Awardee contender ng Barangay Concepcion ng Bayan ng Kabasalan sa Zamboanga, Sibugay. Ngayong hapon naman pong ito ay makakausap natin ng ating National Outstanding Barangay Nutrition Scholar winner for 2010 mula sa Barangay Concepcion Grande sa Naga City. Walang iba kundi si Miss Marilu Cañete. Masustansyang hapon sa iyo, Miss Marilu, at congratulations. Magandang hapon po, ma'am, at maraming salamat po sa iyong congrats. Oo, at hindi pa man napapasakamay sa iyo yung tropeo at yung syempre yung cash prize. Nauuna na ang ating congratulations. Maraming salamat po, ma'am, at sobrang natutuwa po talaga ako. Hindi ko ma-expect
super happy. Ay, baka gusto mong bawiin namin. Ma'am, masayang-masaya ako. O, masayang-masaya ka, Naiiyak syempre. na ako lang eh. Naiiyak ka. Wag naman. Hindi. Ano yan? Mga luha ng kasiyahan. Ano? Yes, ma'am. Totoo Oo. po yun, ma'am. So, maliban dun sa tuwan-tuwa ka, ano talaga yung pakiramdam mo na ikaw ang napili bilang National Outstanding Barangay Nutrition Scholar for 2010? Alam niyo, sabi ko nga po, hindi ko po paliwanag na sobra yung kaligayahan ko kasi ako po yung piling National Standing BNS 2010 at nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi God's will na binigay niya po ito sa akin. Subalit ma'am, nalulungkot din kahit pa paano kasi next year for sure hindi na ako bibisitahin dito. Ano yun? Ano yun? Nalulungkot din ma'am kasi next year hindi niya na ako pupuntahan dito sa Baka may iba ka ng papel dyan sa barangay ninyo, di Oo ba? nga po. O, ikaw nang ganun mag-iimbita din, ma'am. sa amin Sobrang para... Masaya po talaga. Oo, alam mo, nabalitaan ko na napuntahan ka ng European Mission dun sa ating Maternal and Child Nutrition Initiative for Asia. Kasi nakita nila na meron kang mga initiatives sa infant and young child feeding, lalong-lalo na dun sa lactation. Sana ma-realize din po yung paglagay nila ng milk. Oo. Titingnan natin. So, anong mga plano mo pagkatapos nitong iyong award? Ang awarding natin sa 25, malapit na. Opo nga, ma'am. Oo. Excited na rin po. Bukod ma'am sa ipagpapatuloy namin yung mga program, ang simulan na namin na naging kapakipakinabang sa ating mga kabarangay, isip ko rin po na magbahagi doon sa award po na matatanggap natin, bahagi po sa ating barangay para po maging karagdagang IGP or income generating project po natin. At lalo pa pong paigtingin na yung kumpanya. Baka naman kayang-kaya na yan ni Kapitan Elmer. At lang mama, kahit konti lang para Hindi, kasi... may makita din lang. Para may makita din po akong souvenir na ito. Ako naman. Tulong ma'am sa sige, mga bahala po. ka. Pero mas importante sa akin, di ba may bago kang baby? Opo ma'am. Baka mas mainam na ilagay mo yan sa educational fund para sa iyong mga anak. Kasi, alam mo, masusuportahan naman kayo ni Mayor Bongat. Opo, ng konseho ng barangay. Pero yung sa pagpapaaral, walang tutulong sa'yo. Oo nga po. Oo. At sana rin mama, yung mainam iba siguruhin ko po na may pagkakita ng aking asawa mo. Kaya nga. So, Yung anak buhay. hindi, kailangan mo talagang isipin ng maigi kung anong gagawin mo sa iyong premyo kasi sandali lang yan, maliit lang yan. Oo nga po, hindi yan mas maganda kung magamit mo yan sa mas mahaba na mas pang permanente ba. Oo. So, ano yung pwede mong i-advise sa kapwa mo mga BNS para ipagpatuloy naman nila? At sa kapwa ko po mga barangay nutrition scholar, gusto ko rin po i-congratulate sila bagamat hindi yung iba po hindi nanalo. Kasi alam ko po yung hirap na pinagdadaanan ng isang barangay nutrition scholar. Sana po ipagpatuloy din lang nila yung pagtulong sa kapwa na at pagtulong na rin po sa bansa na tuluyan na pong mawala ang malnutrition dito sa ating sa barangay, sa ating bansa po ma'am na maging wag lang ho sanang magsawa sa pagtulong at gawa ng mga nutrition programs or interventions para sa ating mga kabataan. Okay. At mas mabanggit ko rin sa iyo, Miss Marilu, na naipasa na, i-file na pala sa House ang ating proposed bill na House bill yung para sa Magna Carta for Barangay Nutrition Scholars. Kaya siguro, sana po oo, yun ang pangalan niya ay House Bill 5365, an act creating the Magna Carta of Barangay Nutrition Scholars and appropriating funds therefore. So, siguro yun ang gawin ninyong proyekto na maka-generate kayo ng groundswell of support para sa madali ang pagsasabatas nitong bill na ito. Kaya marami ka pang gagawin. Hindi ako mamasawa. Dahil lang. Ngayon nga ma'am, sa katunayan, busy kami kasi
Di ba po, isa sa mga activity namin yung Barangay Nutrition Week celebration, which is initiated lang po. Kami lang yung dito sa Naga yung meron. Ongoing po yung activity namin, kaya back to work ako. Okay, very good. O sige, at this point, magpapasalamat na ako sa iyo, Miss Malu. Maraming salamat. Oo, maraming salamat. Si Miss Marilu Cañete po ang ating nakausap. Siya po ang ating National Outstanding Barangay Nutrition Scholar for 2010. Siya po ay mula sa Barangay Concepcion Grande, Naga City ng Region 5. Congratulations sa iyo ulit, Malu, at good luck sa mga projects mo. At Maraming salamat po. Sige, makikibalita kami muli sa iyo sa mga susunod na pagkakataon. Apo, ma'am. Sige, maraming salamat at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Huwag po kayong bibitiw. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na ang gulay at prutas ay mayaman sa vitamina A, vitamina C, iron, folate at potassium? Ang gulay ay mababa na sa taba, sagana pa sa fiber. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Napakabilis ng oras natin. Tapos na naman ang ating isang oras na makabuluhang kwentuhan ngayong araw na to. Maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong hapon, lalong-lalo na kay Dr. Mavic Pinion, ang ating Nutritionist Dietitian 3 ng Food and Drug Administration sa pagtalakay ng food safety. At salamat din ng marami kay Mr. Nonito Cusio, ang Station Manager ng Radyo Kalilang 104.9 MHz FM sa Kalilangan, Bukidnon. Maraming salamat din sa ating Regional Nutrition Program Coordinator na Ms. Zeni Tondares ng Region 10 mula sa City of Golden Friendship, ang Cagayan de Oro. At last but of course not the least, kay National Outstanding Barangay Nutrition Scholar winner for 2010 na si Miss Marilu Cañete ng Barangay Concepcion Grande, Naga City. Maaari ninyong balikan ang mga previous episodes natin, pati na rin ang episode na ito. Bisitahin nyo lamang ang website namin sa www.philcommunityradio.com para mapakinggan muli ang mga nagdaang episode. I-click lang po ninyo yung www.youtube.com. Samahan niyo ulit kami next week para sa masustansya at makabuluhang talakayan tungkol sa nutrition. Kaya ipagpatuloy lamang ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong kada Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa nutrition, Asek Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.